Tinalakay ng mga otoridad ang isang gusali sa Pasay na nag-ooperate umano para mang-scam. Kasama po sa mga nahuli ang daang-daang dayuhan. Nagbabalik si Darlene Kai, exclusive. Sa unang tingin, parang regular lang na opisina o call center ang nandito sa isang 5 palapag na gusali sa Zamora Street, Pasay. Pero sentro pala ito ng operasyon ng mga gumagawa ng umano'y iba't ibang cyber scam, tulad ng love scam at cryptocurrency scam. Sa bisa ng search warrant, ni-raid kagabi ng mga kauni ng Department of Justice, Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation, Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Philippine National Police ang hinihinalang cybercrime hub. Bulto-bultong SIM cards ang nakita. Marami ring smartphones. May mga device din na ginagamit daw sa pag-blast ng text message o iyong pagsisend ng maraming messages ng sabay-sabay. Kadalasan naman sa ganitong mga operation, meron tayong asset sa loob. At itong asset sa loob ay ginawa nating lead, no? Lead for the intel that we can gather. At nag-build up na lang yung ating mga law enforcement to secure the evidence that's needed to produce a search warrant. Isa sa mga scam na umano'y ginagawa nila ang tinatawag na love scam, kung saan naghahanap sila ng mga pwedeng nakawan ng pera sa mga dating app. Narito pa ang tila script na ginagamit nila sa pakikipag-usap sa mga nais biktimahin. Sa ilang computer screens na inabutang naka-on, kita pa kung paano makipag-usap ang mga empleyado sa mga target nila. Tulad na lang ng isang ito. Isabela ang pangalan ng nakikipag-usap, pero lalaki ang totoong nasa likod ng account. Kadalasan naman yung mga tinatarget sa love scam, mga foreigners. Nakita natin bukas yung ka-chat dito ng parang customer service representative ay mga banyagang puting banyaga. 650 na individual ang inabutan ng mga otoridad dito. Itinuturing silang persons of interest. Mahigit 400 ang Pilipino. Halos 200 naman ang Chinese at Indian nationals. Base sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, Rivendell Gaming Corporation Incorporated ang pangalan ng kumpanya. May lisensya raw silang magpatakbo ng Pogo pero front lang daw pala ito. Licensed service provider, itong establishment na to, no? So kung siguro, posible dati, lehitimo yung kanyang ginagawa na nagsaservice talaga siya ng mga pogo natin. Pero lumalabas, nagkaroon kami ng intelligence, no, na ginamit namin para sa search warrant, ay may mga scamming talaga na nagaganap dito, no. Sabi naman ng mga empleyadong nakausap namin, hindi nila alam na illegal ang ginagawa nila. Basic info lang po. Ano pong ibig sabihin? Yung pangalan lang po, edad, yun lang po. Nang alin? Nung tao po. So paano pong ginagawa ninyo? Papakilala lang din po kami. Dating app po. Tapos? Yun lang po ma'am, yung basic info lang po talaga nila. Pagkakuha raw ng impormasyon, ipapasa na raw nila sa ibang unit. Ang empleyado namang ito, ikalawang buwan pa lang daw ng pagtatrabaho rito. Minimum wage daw ang sahod niya. Team leader lang po ako dito. Ako lang po yung nagmo-motivate sa kanila para makapag-output, makakuha ng magandang data. Anong data yung kinukuha nila? Yun po, yung basic information lang po nila. Basic information ng client. Yun lang po. Ayon naman sa mga otoridad, inaalam pa nila ang pagkakakilanlan ng mga leader ng kumpanyang ito. Lumalabas, no, mga Chinese nationals. Chinese nationals yung mga nagpapatakbo nitong establishment na to. Isa rin sa inaalam ay kung paano sila nakakapag-operate kung tapos na ang deadline ng SIM registration. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinisika po naming makuha ang panig ng kumpanya. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.